Hindi maitatanggi ni Isabela na nagsinungaling siya, kahit na alam niyang si Almaro ang lalaki 6 years ago. Hindi niya yan matatanggap. Ang pagiging malapit ng mga bata kay Almaro ay magbibigay ng pagkakataon kay Amor na saktan sila. Tiningnan siya ni Asher. "Mommy, bakit natatakot kayong malapit kami sa Mr. na yon?" Hindi sumagot si Isabela. Natatakot ba siyang malaman ni Almaro na mga anak niya ang 3? O nag-aalala siya na merong gawin sa kanila sina Karina at Amor? "Mommy, nagsasalubong ang mga kilay niyo. Ibig sabihin ay nag-aalala kayo, natatakot o nalilito. Meron ba kaming koneksyon sa lalaking yon?" Itinanggi niya yon. "Wala kayong koneksyon sa kanya." Nagkibit balikat si Asher. "Mommy, nahuli kayo sa tono niyo. Guilty kayo." Nahuli siya. Paano niya nakalimutan na mas hilig ng batang ito ang psychology books kaysa sa mga fairy tales kahit sa mura nitong edad? Kahit na kaya niyang mautusin na Theodore at Diana, hindi niya maluloko si Asher. Huminga siya ng malalim para kumalma. Kailangan niyang baguhin ang usapan. "Mag-order tayo ng take-out, lobsters?" Si Diana na malakas na umiiyak ay biglang umupo at nagsalita. "Opo!" Tinitigan siya ni na Asher at Theodore. Ang dali niya talagang mabili. Kinabukasan sa Black Gold Group, natanggap ni Sam ang report mula sa Bureau of Justice at binigay ang impormasyon kay Almaro. Nang buksan niyang resulta, nagdilim ang kanyang mga mata. Napalunok si Sam nang makitang ekspresyon ni Almaro at nagtanong. "Mr. McBride, anong resulta?" Binaba ni Almaro ang resulta matapos matahimik ng ilang sandali. Lumapit si Sam at kinuha ito. "Negatibong resulta, hindi sila magkadugo." Napabuntong hininga siya. "Mr. McBride, masyado kayong mag-aalala. Hindi sa inyo mga bata. Kamukha lang niyang mga ito. Marahil ay malala lang ang baby fever ni Mr. McBride." Binaba ni Almaro ang dokumento at sinabing, "Tingnan mong petsa." Napahinto si Sam. Kinuha ang dokumento at tinignan ang petsa sa kaliwang bahagi ng papel. Hindi yun ang petsa na bumisita si Mr. McBride. Mas maaga ito ng 2 araw. Hindi sa inyong report na ito. Nagulat si Sam ngunit inosente niyang sinabi. "Paano nagkamali ng ganitong Bureau of Justice?" Suminghal si Almaro. "Sa tingin mo ba talaga ay magkakamali ang Bureau? Paano nila magagawang magkamali ng ganito?" Umiling si Sam. Hindi siya naniniwala. Kung hindi ito error, merong taong sinadyang palitan ng report. Siya at si Mr. McBride lang ang nakakaalam ng pagpunta nila sa Bureau. "Mr. McBride, ang report na to." "Hayaan mo na. Kumuha ka ng taong sikretong gagawa ng bagong test sa Corollia." Tumango si Sam. Tumalikod at umalis. "Sandali, meron pa kayong kailangan, Mr. McBride?" Tiningnan ni Almaro ang report sa mesa at mahinahong sinabing, "Hayaan mong kumalat ang impormasyon at magpadala ka ng taong mag-oobserba. Kung merong taong sumubok na pigilan yun noong una, gagawin nila ulit yun." Lumabas ng opisina si Isabela at napadaan sa ilang empleyado na pinag-uusapan ng balita noong nakarang araw. Meron ba talagang mga anak si Mr. McBride? Nakakamangha ang pagkakahawig nila. Meron pa bang ibang babae bukod kay Miss Taylor? Bakit siya hayagang magpapasailalim sa paternity test? Binagala ni Isabel ang paglalakad at unti-unting kumunot ang kanyang noo. Isinapubliko ni Almaro ang paternity test? Tumalikod siya at nagpunta sa staff sa harapan ng elevator. Masyado siyang nakatuon sa usapan nila at hindi siya napansin. "Totoo ba yan? Huwag kayong magkalat ng chismis." Kinumpirma ni Sam yun. Bakit siya magsisinungaling? Pero hindi ba masyadong kakaiba na nagpunta pa si Mr. McBride sa Corollia para sa test? Hindi ba't meron namang Bureau of Justice ang Bashboards? Natigilan si Isabela. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Anong nangyayari? Hindi ba siya naniniwala na totoo ang report? Napakaingat ni Ben. Gusto ni Almaro ng katunayan. Sino man na makakita ng negatibong resulta ay kakalimutan na ang nangyari. Kung talagang magpapatest siya sa Corollia, meron siyang kailangang gawin. Nilabas niya ang phone niya at nagdalawang isip. Magpapadala ba talaga siya ng tao para harangin yun sa Corollia? Sandali, huminto si Isabela. Nakapagtataka para kay Almaro na ilabas sa publiko ang test. Nagsagawa na siya ng test. Kung hindi siya naniniwalang totoo ang resulta, ibig sabihin ay alam niyang merong palitang nangyari. Ngayon ay magpapatest siya ulit at isinapubliko ito.
Papasok siya ng kusa sa patibong ni Almaro kung magpapadala siya ng tao para pigilan ang test. Makikipaglaro siya. Meron siyang nakitang lalaking katrabahong papalapit, kaya nginitian niya ito't nilapitan. Hello, nawala ng battery ang phone ko. Pwede ko bang mahiramang sayo para magpadala ng text? Huminto ang lalaki. Handa siyang tumulong dahil ang ganda ng Isabela, kaya inabot niya ang kanyang phone. Salamat. Nagpunta si Isabela sa kanyang contacts. Nagpadala siya ng message kay Karina gamit ang phone ng kanyang katrabaho at kaagad na binura yon. Nang ibalik niya ang phone, tinapik niya ang balikat ng katrabaho at sinabing, "Message yun ng ex ko na niloko ako. Huwag mo nang pansinin kapag nag-reply siya." Sa Taylor Manor. Nagluluto si Karina sa kusina. Kailangan niya magsimulang kumain ng masusustansya para sa preparasyon ng kanyang pagbubuntis at paglalatag ng posisyon niya sa kayamanan ng mga Taylor kapag ipinanganak niya ng anak niyang lalaki. Tumunog ang kanyang phone. Hininaan ni Karina ang apoy at naglakad papunta sa sulok para basahin ang message mula sa isang unknown number. Gulat na gulat siya. Magpapa-paternity test si Mr. McBride sa Coralia? Sa tingin niya ba'y sa kanyang mga bastardong yun? Hindi ito maganda. Hindi pwede. Kailangan niya sabihan ng anak niya. Amor, kailangan mong umuwi kaagad. Meron akong kailangan sabihin sa'yo. Si Mr. McBride, pinag-uusapan ng buong kumpanya ang tungkol sa balita. Sa tingin ko'y alam na ng lahat. Narinig din ba niya? Nabigla si Sam. Tiningnan niya si Almaro na nagbabasa ng ilang dokumento. Tinutukoy niya ba'y si Miss Taylor? Sa tingin ko, pinag-uusapan na yun ng lahat. Mahina ang sagot ni Sam. Hindi siya sigurado kung narinig niya nga. Pinagpatong-patong ni Almaro ang mga dokumento. Narinig na marahil ni Isabela ang balita, pero anong gagawin niya? Gusto niyang malaman. Sa 16th floor. Bella, tinulungan kitang mag-apply sa official jewelry website. Kapag nakumpirma ng authorization, magsisimula na itong makakuha ng traction. Nakaisip ka na ba ng pangalan ng brand? Tanong ni Sebastian. Nag-isip sandali si Isabela. Tawagin natin itong Soul. Soul? Hindi sigurado si Sebastian. Merong halaga ang bawat design. Kahit na inanimate object lang sila, kung wala itong soul, walang kahulugan ng pagkakagawa nito. Matapos marinig ang interpretasyon, tumango si Sebastian habang nakapangalumbaba. Isang malalim na boses mula sa likod ng pinto ang narinig ng magsasalita na sana si Sebastian. Nanigas ang ngiti ni Isabela nang makita niyang pumasok si Almaro. Bakit siya narito? Tumango si Sebastian kay Almaro. Tiningnan siya ni Almaro. Kayo siguro si Mr. Sebastian Burlington. Narinig ko ang tungkol sa inyo sa Jewelry World ng Bashburge. Ngumisi si Sebastian. Isang karangalan na marinig niyong tungkol sa akin, Mr. McBride. Ano sadya niyo dito? Ngumisi si Isabela. Ngayong alam niya na siyang lalaki 6 years ago, medyo masama ang loob niya. Mahinahon niyang sinabi. Dahil isa itong partnership, hindi ba dapat alam kong preparasyon para sa jewelry brand ng Black Gold? Ngumiti si Isabela pero hindi sumagot. Alam niya hindi ito narito para magtanong tungkol sa preparasyon ng bagong jewelry brand, kung hindi para makita kung meron siyang ginawang aksyon. Oo naman, ikaw ang investor. Dapat ka naming pagsilbihan. Ayaw naming masabihan ng iba na wala kaming respeto. Tumayo si Isabela. Wala akong masarap na tsaa dito. Normal na tea leaves lang ang nandito, pero sa tingin ko, wala ka ring oras para magtsaa? Hindi naman. Naupo si Almaro sa couch at tumingala. Meron akong oras para magtsaa. Hindi nakapagsalita si Isabela. Tiningnan niya si Sebastian. Magtitimpla ako ng tsaa. Pagkatapos lumabas ni Sebastian, humalakip-kip si Isabela. Sumandal sa mesa at tinitigan si Almaro. Hindi ka naman narito para lang sa tsaa, tama? Hindi. Pinagkrus na Almarong mga hita at sumandal. Magpapa-paternity test ako sa 2 bata. Narito ka para sa personal matters? Naningkit ang mga mata ni Almaro. Hindi ka nagulat? Ngumiti si Isabela. Hindi ako interesado sa personal matters mo. Bakit ako masusurpresa? Normal lang sa tao na magkaroon ng reaksyon kapag nakarinig ng ganong balita. Nakakasurpresa nga kung gaano kakahinahon ngayon. Nakatitig sa kanya si Almaro. Mas pinatatag ni Isabela ang kanyang loob. Akala niya napakagaling na ng pagkontrol niya sa kanyang emosyon, pero kinakabahan siya sa matalim na tingin ng lalaking ito. Hindi siya makasigurado kung sinusubukan lang siya nito o talagang meron na itong nalaman.
Hindi na bale, kung hindi siya aamin, hindi yun problema. Paano ba dapat ako magulat? Pinag-uusapan ng buong kumpanyang balita tungkol sa paternity test. Narinig ko na yon. Hindi na ako pwedeng masorpresa sa pangalawang beses na marinig ko yon. Nang makitang bumagsak ang mukha ni Almaro, nagpatuloy sa pagsasalita si Isabela. Sa tingin kong dapat magulat ay si Amor. 6 na taon mo na siyang kasama pero ngayon ay nagpapapaternity test ka. Ano na lang ang mararamdaman niya kapag nalaman niya? Naging manipis na linya ang mga labi ni Almaro at matalim ang kanyang tingin. Kumalmala ng konti ang mood nang ipasok ni Sebastian ng tsaa pero wala nang interes si Almaro sa inumin. Tumayo siya at umalis. Nasorpresa si Sebastian. Anong problema kay Mr. McBride? Nagkibit balikat si Isabela. Wala akong idea. Baka ayaw niya lang magtsaa. Sa Taylor Manor. Natataranta si Karina habang naglalakad-lakad sa living room. Hindi pa rin niya alam ang resulta ng test pagkatapos ng kalahating araw ng paghihintay. Nakasuot ng mask si Amor habang nakasandal sa couch. Nang makita kung gaano nag-aalala ang nanay niya, sinabi niya, "Ma'am, walang magagawang paglakad-lakad mo. Kailangang umalis na mga bata kahit ano pa man ang resulta ng test." Nagulat si Karina at napalingon kay Amor. "Anong ibig mo sabihin? Kapag merong nangyari sa mga bastardong yun, malalaman natin kung sinong babaeng nagtatago sa likod nila." Hinubad ni Amor ang mask. Nakahanda na mga gagawin niya. Kailangan niyang malaman kung sinong babaeng nasa likod ng mga bata kahit ano pa man ang resultang dumating sa kanila. "Pero paano kung merong makaalam ng ginawa mo? Bakit kayo nag-aalala? Hindi ko sila papatayin. Gusto ko lang mapalabas ang babaeng yun. Kung hindi nila susundin ang instructions, may hirapan sila ng konti. Hindi ko nakasalanan kung merong mangyari sa kanila." Hindi mag-aalala si Amor. 2 bata lang naman ang mga yun. Kung maglalaro sila at meron sa kanilang mabalian ng braso, kasalanan ng magulang yun dahil hindi sila binabantayan. Sino pang masisisi nila? Hininto ni Almira ang kotse sa harapan ng isang bakery. Hinilang handbrake at tumalikod. "Dito lang kayo sa kotse. Bibilhan ko kayo ng cakes." "Salamat po, Almira." Ngumiti si Diana at kumaway. Hindi pa nagtatagal simula nang bumaba si Almira at pumasok sa bakery. 2 lalaki ang biglang sumakay sa kotse. Tinignan sila ni Diana at handa nang sumigaw nang bigla naman takpan ni Asher ang kanyang bibig. Isa sa mga lalaki ang galit na lumingon. Merong hawak-hawak na kutsilyo. "Makinig kayo sa akin. Hindi ko to gagamitin kung magpapakabait kayo." Minaneho ng mga lalaki ang kotse paalis. Si Almira na nasa bakery ang nagmamadaling lumabas at sumigaw. "Hoy! Meron nagnakaw ng kotse ko! Hindi! Meron nagkidnap sa mga bata!" Nilabas niyang kanyang phone at tinawagan si Darius. Siya lang ang mahihinga niya ng tulong. Minaneho ng mga lalaki ang kotse palabas ng lungsod. Tahimik lang ang mga bata sa buong biyahe. Lumingon ang lalaking nasa passenger seat at tinignan sila, saka kinausap ang driver. "Mukhang hindi sila takot sa atin. Tama na sa kalokohan mo. Gusto mo bang mapansin tayo ng mga pulis?" Walang pasensya ang driver. Pumasok ang kotse sa isang compound ng isang abandonadong pabrika ng salamin. Lumabas sa kotse ang 2 lalaki at tinila palabas ang 2 bata. "Hinihila mong buhok ko!" Tiningnan siya ni Diana habang tumutulong luha. Huminto ang lalaki pero biglang sumigaw. "Bawal umiyak!" Suminghot si Diana at tumigil sa pag-iyak. Dinala sila ng lalaki sa loob ng pabrika ng salamin. Si Diana natakot sa mga ipis ay biglang yumakap sa hita ng lalaki at sumigaw. "Merong mga ipis!" Tinapakan na lalaki ang ipis. "Ipis lang yan, tumigil ka na sa pag-iyak." "Huwag ka na makipagtalo sa bata, itali mo siya." Pagmamadali sa kanya ng lalaking nakakrukat, pagkatapos maitali si Asher. Pagkatapos itali ng lalaki si Diana, yumuko siya at malungkot na sinabi, "Mister, gusto ko ng baw." Nanginig ang kamay ng lalaki. Bigla niyang tinignan si Diana. "Baw, makulit kong bata ka. Huwag mo na akong pahirapan." "Mister, pwede mo ba akong talian ng baw?" Umiyak ulit si Diana at nagsimulan tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. "Tumigil ka na sa pag-iyak?" Garalgal ng boses ng lalaki sa sobrang lakas ng sigaw nito. Sa gulat ni Diana, tinikom niyang mga labi tahimik na humikbi habang nakatitig sa lalaki. Tinalian siya ng baw ng lalaki. Tumayo at sumunod sa lalaking naka-brush cut. "Sa tingin mo ba'y wala na sa sarili si Miss Taylor? Babayaran niya talaga tayong 2 ng $80,000 kada isa para lang kidnapin ang 2 ito? Bakit masyado bang malaki yun sa'yo?" Kumuha ng sigarilyong lalaking naka-brush cut at sinindihan ito. "Pwede ka na umalis ngayon kung ayaw mo nang tumuloy. Kaya ko na mag-isang 2 bastardong yan."
Siyempre, sasama ako. Paano ako makakatanggi sa trabahong ito? Sinasabi ko lang na sobrang dali nito para sa perang matatanggap natin. Ngumisi ng malawak ang lalaki. $160,000 ang halaga ng 2 bata. Kung 4 ang kikidnapin namin, ibig sabihin ay babayaran tayo ng $320,000? Narinig ni Asher ang pinag-uusapan ng 2 at napadilat. Hoy! Ang Miss Taylor ba na pinag-uusapan niyo si Amor Taylor? Lumingon ng 2 lalaki at tinitigan siya. Walang sinabi ang lalaking naka-brush cut. Napanunok naman ng laway sa takot ang lalaking nakatayo sa likuran niya. Pare, anong gagawin natin? Alam na ata ng bata. Tiningnan ng masama ng lalaking naka-brush cut si Asher. Galit itong lumapit at tinitigan ng bata. Anong nalalaman mo? Mga batang artista kami at lumalabas kami sa mga fashion magazines kasama ng isang award-winning actor. Pero $160 lang ibabayad niya sa inyo para sa aming 2? Hindi ba talaki naman ang lugi niyo? Pagkatapos itong marinig, lumapit ang isang lalaki at sinabi sa lalaking naka-brush cut. Meron siyang punto pare, mukhang nalugi tayo ngayon. Kumibot ang muscles ng mukha ng lalaking naka-brush cut at sa kahinampas ang noon ng kasama niya. Lumayo ka, bobo! Tumingala si Asher at diretsong tinignan ang lalaking naka-brush cut. Lugi talaga kayo sa $160,000. Mga nasa $800,000 ang halaga namin. Mapaghinala siyang pinagmasdan ng lalaki naka-brush cut. Bata, sinusubukan mo ba akong isahan? Bawat isa sa amin ay $800,000 ang halaga, kaya sa pagkidnap niyo sa amin dapat ay may $1,600,000 ang kikitain niyo. Ikaw nang bahalang umalam kung yan ba talagang halaga namin. Nakibit balikat si Asher. Tinakpan ng lalaking nasampal ang kanyang noo at nakangising lumapit at sinabing, Pare, magandang deal yun. Lumapit ang lalaking naka-brush cut at tinitigan siya ng masama. Maniwala ka man o hindi, kapag nagsalita ka pa ulit, ikaw ang una kong papatayin. Merong GPS ang kotseng minamaneho mo at sa tingin ko hindi magtatagal meron na makakahanap nun. Kahit napatayin mo kami, saan ka makakapunta gamit ang $160,000? Bahagyang nagbagong ekspresyon ng lalaki naka-brush cut. Hindi nila alam kung merong GPS sa kotse, pero mas mabuti nang maging maingat. Nataranta ang lalaki at mabilis na sinabing, Pare, kung ganun nga, lugi talaga tayo. Kailangan natin manghingi ng mas malaking bayad. Tumayo ng tuwid na lalaki naka-brush cut at nagbigay ng utos. Tawagan mo siya at humingi ka ng dagdag. Naglakad papunta sa sulok ang lalaki at tumawag. Tumalikod siya pagkatapos ng maikling pakikipag-usap at biglang sumigaw. Ayaw sundin ng bruhang hinihiling natin. Girlfriend siya ni Mr. McBride. Sayang sa oras kung sa kanya pa tayo manghihingi ng $1,600,000. Mas mabuting kay Mr. McBride ka na mismo humingi ng pera. Ang lubid na nakatali sa kamay ni Asher ay malapit ng maputol. Meron siyang dinukot na matalim na bagay sa bulsa niya kanina habang nasa loob pa sila ng kotse at tinawakan lang ito. Tiningnan na lalaki naka-brush cut ang kasama niya. Nagsalita naman ang isa. Wala akong phone number ni Mr. McBride. Alam kong number niya. Ibibigay ko sa inyo. 1650265. Tinawagan na lalaki ang numero. Natapos ang ilang segundo ay sinagot ang tawag. Biglang umiyak si Diana. Gusto ko na umuwi. Kailangan ko na si Mommy. Naapektuhan ng lalaki sa pag-iyak niya. Sinigawan siya nito at nakalimutan na nasagot na pala ang tawag. Tumahimik ka. Iyakin. Kaagad na nagdilim ang mukha ni Almaro nang marinig niya ang kumusyon sa kabilang linya. Kaya tumayo siya at nagtanong. Anong gusto mo? Kayo si Mr. Almaro McBride, hindi ba? Kung gusto mong mailigtas sa mga batang ito, bayaran mo kami ng $1,600,000. Kung hindi papatayin namin sila. Lumalim ng sobra ang mga mata ni Almaro at matalim ang tingin niya ng tingnan ni Sam na nakatayo naman sa tabi niya. Tila naintindihan naman ito kaagad ni Sam. Kinuha niyang kanyang coat at umalis sa opisina kasama ni Almaro. Babayaran kita ng ransom na hinihingi mo. Gayunpaman, kahit magasgasan lang na konti ang mga bata, maghanda ka ng mamatay na durug-durug. Nag-iwan ng banta si Almaro sa kabinaba ang tawag. Inabot niyang phone kay Sam. I-trace mo ang tawag. Ang lalaking binabaan ng tawag ay lumapit sa lalaking naka-brush cut. Pare, babayaran tayo ni Mr. McBride. Hindi nagsalita ang lalaki naka-brush cut kahit na nagulat siya sa resulta. Handang magbayad si Mr. McBride ng $1,600,000 kapalit ng mga bata. Habang nag-iisip ang lalaking naka-brush cut, nagawa ng maputol ni Asher ng tali.
Hindi napansin ng mga lalaki na kalapit na si Asher sa kanila dahil nakatalikod sila sa mga bata. Inagaw niyang kutsilyo sa kamay ng lalaki at nang tumalikod ang lalaki, bigla siyang sinaksak ng kutsilyo sa tiyan. Walang hiya ka! Hahawakan na sana ng lalaking naka-brush cut si Asher, pero hinawakan ni Asher ang braso niya at hiniwa to. Sa murang edad, kinilabutan ng lalaking naka-brush cut sa tapang na ipinakita ni Asher. Marahil sa masakit na pagkakahiwa ng braso niya, hindi basta-basta gumalaw ang lalaki at maingat na nilapitan si Asher. Sira ulo ka, kung ayaw mong mamatay, ibaba mong kutsilyo. Kung sa tingin mo kaya mo ko, lumapit at kunin mo to sa akin. Ginaya ni Asher ang itsura ng lalaki habang nilalaro nitong kutsilyo sa kotse kanina. Nagsimulang pagpawisan ng malamig sa noo ang lalaki naka-brush cut. Magaling humawak ng kutsilyong batang ito at nasaksak niya ang talunan na yun. Hindi ko dapat malitin ang batang ito. Kapag namatay siya, kailangan mong... Bata lang ako. Hindi maniniwala ang mga pulis na pumatay ako, hindi ba? Kahit na maniwala sila sa tsorya, kayo naman ang unang dumukot sa amin. Pinatay namin kayo dahil tinakot niyo kami. Isa yung self-defense. Kalmadong itsura ni Asher. Pare, ang daming dugo. Parang mamamatay na ako. Umupo sa sahigang lalaki. Hawak-hawak ang kanyang kamay. Napalunok ng laway ang lalaki naka-brush cut at hindi makapagdesisyon kung anong gagawin. Kapag sinugod ko siya, baka tamaan na naman ako ulit. Alam ni Asher na hindi maglalakas loob ang lalaking lumapit ang hawak niyang kutsilyo, ang perfect weapon para sa self-defense. Sa sandaling iyon, maririnig ang mga sarena ng pulis na nagmumula sa labas ng pinto. Kaya naman, mabilis na nilagay ni Asher ang kutsilyo sa mga kamay ng lalaking naka-brush cut. Nilagay niyang talim sa kanyang leeg at nagkunwaring hostage siya nito. Pulis, walang kikilos! Nakapasok ng pulis bago pa makasagot ng lalaking naka-brush cut. Asher, Diana! Tumakbo si Almira at niyakap ang dalawang bata na nailigtas na ng mga pulis mula sa mga kriminal. Muntik niya na ako mapatay sa takot. Sir, hindi ko talaga siya sinaksak. Ang batang yun. Ang lalaki naka-brush cut na nilabas ang pulis ay desperadong nagmamakaawa na hindi siyang nanaksak sa kanyang partner at hindi niya hinostage ang bata. Pero hindi naniwala sa kanya ang mga pulis. Nilabas ni Elmira ang mga bata. Isang Rolls Royce naman ang huminto sa eksena ng sandaling iyon. Lumabas na sasakyan si Almaro. Pinanood niya mga pulis habang pinapasok ang mga kidnapper sa kotse. Lumingon siya sa dalawang bata. Tinikom ang mga labit lumapit sa kanila. Tumakbo si Diana palapit nang makita siya. Mister! Niyakap niya si Diana. Sandaling natigilan si Almaro. Nag-squat siya at kinargang bata. Pasensya na, nahuli ako. Oh, ayos lang. Sinabi namin sa kanila na tawagan ka para magkaroon ng oras ang mamang pulis papunta dito. Sabi ni Diana habang nakapulupot ang mga braso sa leeg ni Almaro. Medyo nagulat si Almaro, matatalino talagang dalawang batang ito. Gayunpaman, nang tingnan niya si Asher, napansin niyang tila walang emosyon ng mga mata nito. Kaya naman, binaba niya si Diana at lumapit kay Asher. Mr. McBride, narito ka rin? Nagulat si Almira. Dahil din ba sa dalawang batang ito? Tumango si Almaro sa kanya, ngunit nang itaas niyang kamay para hawakan ang ulo ni Asher. Iniwasan to ni Asher. Wag mo kong hawakan, kung hindi dahil sa'yo hindi kami makikidnap. Kumunot ang noon ni Almaro habang tahimik na tinititigan si Asher. Nakidnap sila dahil sa akin? Patakbong lumapit si Diana at hinawakan ang kamay ni Asher. Asher, wag mo sabihin yan. Bakit hindi dapat sabihin? Narinig kong nag-uusap ang dalawang kidnapper kanina. Lahat na nangyari ay dahil sa girlfriend niya. Habang nakatingin sa mga luha na nangingilid at galit sa mga mata ni Asher, nagulat si Almaro. Masama naman ang ekspresyon ni Sam. Girlfriend ni Mr. McBride? Si Miss Taylor? Dahan-dahang nag-squat si Almaro upang pantayan ang mga mata ni Asher. Kahit na pulang-pulang mga mata ng maliit na batang lalaki, puno pa rin ito ng tapang at lakas ng loob. Hindi dapat makita ang mga emosyong iyon sa mga mata ng isang batang nasa ganitong edad. Hinaplos niyang pisngi ni Asher at marahang pinunasan ang mga patak ng luha sa gilid ng mga mata nito. I'm sorry. Natulala sina Sam at Almira. Hindi kailanman humihingi ng pasensya si Mr. McBride sa sino man ang basta-basta lang. Walang sinabi si Asher. Niyakap siya ni Almaro, tinaplos ang likod ng ulo nito. Hindi na ulit ito mangyayari. Pangako ko yan sa'yo. Nagulat si Asher.
Masayang sensasyon ang naibibigay sa kanya ng malapad na balikat na lalaki. Ganito palang pakiramdam ng yakap ng isang ama. Mister, gusto ko rin ng yakap! Gusto rin ng yakap ni Diana. Binuhat ni Almaro ang 2 bata sa kanyang magkabilang braso. Bumalik na tayo. Sa Black Gold Group, abala pa rin si Isabela sa kanyang jewelry studio project pero biglang tumunog ang kanyang cellphone. Binaba niya ang file at nagpunta sa desk niya para kunin to. Si Karina ang tumatawag. Bakit ako tinatawagan ni Karina? Mrs. Taylor, ano may tutulong ko? Oh, base sa tono mo parang walang nangyari. Bakit mo ko inaalala, Mrs. Taylor? Suminghal si Karina. Mamamatay ng 2 bata at kalmado ka pa rin. Wala akong pakialam kung mga anak nga sila ni Isabela. Sasabihin kung gusto mong sabihin ngayon. Anong ibig mo sabihin? Nagbagong ekspresyon Isabela. Kahit na walang nakakaalam kung buhay o patay ng 2 bata, siguradong nahihirapan na sila na sobra, tama? Unti-unti nagdilim ang ekspresyon ni Isabela dahil sa mga sinabi ni Karina. Karina Hamilton, subukan mo lang silang saktan. Okay, sa'yo nga talagang 2 bastardong yun. Puno ng kasamaan ng mga mata ni Karina. Nagsinungaling ka sa amin. Ano naman ko sa akin sila? Humigpit ang pagkakahawak ni Isabela sa kanyang phone. Karina, kapag merong nangyari sa mga anak ko, huwag mo kong sisisihin sa mga mangyayari. Oo nga pala. Hindi ka ba nag-aalala na agawin ko si Almaro sa anak mo? Magdasal ka nang walang nangyaring masama sa mga anak ko. Kung hindi ako mag-aalinlangan na sundan ng mga yapak mo at kunin ng mga dahon sa libro na ginamit mo para akitin ang tatay ko. Sa charm at talents ko, madali lang sila sa akin maikama si Almaro. Isabela Taylor! Nagngalit ang mga ipin ni Karina. Base sa mga nagawa na ni Isabela, alam niyang kayang gawin yun ni Isabela. Kaya naman, walang nagawa si Karina kung hindi ang umatras at magkumpirmiso. Sige, pakakawalan kong 2 bata pero siguraduhin mong ilalayo mo sa dashboard ang mga bata. Kung hindi na lang ganitong mangyayari sa susunod. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Isabela sa gilid ng desk. Sinuportahan niya ang kanyang sarili na makatayo ng diretso. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Karina Hamilton, Amor Taylor, kayo ang naunang gumipit sa akin. Sa mansyon ng mga McBride, isang kotse ang dahan-dahang minamaneho sa isang maberdeng daan. Ang parehong panig ng daan ay nababalot ng mga puno habang unti-unti namang makikitang sculpture fountain sa gitna ng square. Sa likod ng sculpture fountain, isang mansyon European styles na mukhang lumang kastilyo nakatayo sa gitna ng courtyard. Napaka-ingrande nito. Ganito kalaki ang bahay niyo kahit mag-isa lang kayo? Pinagmasdan ni Diana ang marangyang mansyon na mas malaki ng sobra kaysa sa kanilang bahay. Nagpalingalinga ang mga mata ni Almaro. Pwede kayong tumira dito kung gusto nyo. Hindi na rin naman yun magtatagal. Lumingon sa ibang direksyon si Asher. Hindi namin gugustuhin. Ngumiti si Almaro at walang sinabi. Huminto ang kotse sa labas ng front door. Lumapit naman ang butler na naghihintay sa labas ng pinto at binuksan ang backseat door. Pero nagulat siya nang makita ang 2 bata sa loob ng kotse. Magkasunod na bumaba ang 2 bata sa kotse. Tinitigan sila ng butler at saka sinulyapan si Almaro na kalalabas lang ng kotse at muling tinignan ng mga bata. Mr. McBride, hindi sumagot si Almaro sa kanya't pumasok lang sa bahay kasama ang mga bata. Lumapit si Sam sa butler. Mr. Robinson, maintindihan mo rin ito sa susunod. Hindi mo na kailangang magtanong. Ang butler na si Mr. Robinson ay mas lalo lang lumabo ang isip. Sa mansyon, duplex layout ang estilo ng malawak at kulay puting lobby. Meron ding isang magarbot lumang kristal chandelier na nakasabit sa gitna ng hall. Ang mga nakapilang kasambahay ay gulat na gulat nang makita ang 2 batang nasa tabi ni Almaro. Merong mga anak si Mr. McBride. Tumalon si Diana papunta sa couch at naupo dito habang nakabitin ang kanyang maliliit na paa sa gilid. Tumalikod si Almaro at sinabi kay Mr. Robinson, "Paglutuin mong kitchen crew." Tumango si Mr. Robinson. "Sige po sir." Pinagmasdan ni Asher ang paligid. Nakita niyang puno ng mamahaling antiques ang mga cabinets at shelves. Nagsungit siya. "Hindi kasing practical at cozy ng atin ang mga dekorasyon nila." Pagkatapos itong marinig, hindi naglakas loob na huminga ang isang kasambahay na nasa gilid. Tumawa si Almaro. "Oo, wala kasing designer ang mansyon kaya medyo pangit ang layout." Nagulat ang kasambahay. "Pangit ba to?" Lumundag si Diana pababa ng sofa at lumapit kay Almaro habang nagniningning ang mga mata. "Mister, pumunta ka dapat sa bahay namin. Walang master ang bahay namin." Pagkatapos sabihin niya ni Diana, umilaw ang smartwatch sa kamay niya. Sa isang tingin,
Si Her Royal Highness! Ang tumatawag. Tinignan ni Almaro ang caller ID na nasa maliit na screen ng smartwatch. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, sabay hawak ng braso ni Diana at sinagot ang tawag. Nahuli na si Asher na gusto sanang pigilan si Almaro. Mabuti na lamang kahit nasa maikling segundo'y nakasagot pa rin si Diana. Mr. McBride, hindi po magandang nakikinig kayo sa tawag ng ibang tao. Sabay na nagsalita sina Isabel at Diana, kaya naman hindi narinig na malinaw ni Almaro ang boses ng babae. Nang marinig ang ingay sa kabilang linya, ilang segundong natulala si Isabela. Ano sinabi niya? Mr. McBride? Almaro McBride? Mami, ayos lang kami. Niligtas kami ni Mr. McBride. Hello? Hello? Hello, Mami? Nandyan pa ba kayo? Nilapit ni Diana ang smartwatch sa kanyang tenga. Pinakinggan ito at sa sinadyang patayin ng tawag. Sa kanya sinabi habang inosenteng ekspresyon. Mister, hindi ata magandang signal sa place ni Mami. Nakahinga ng maluwag si Asher. Muntik na yon, muntik nang mabuko ang lahat. Tinikob ni Almaro ang mga labit walang sinabi. Kumalma na rin ang puso ni Isabela na kanina pa kumakabog ng mabilis. Kahit papaano, nakumpirma na niyang ligtasin na Asher at Diana. Pero bakit kasama sila ni Almaro? Kahit ano pa man, nangyari na ito. At siguradong meron pang susunod. Hindi ko nabibigyan ng pagkakataon si Karin at Amor. Sa Taylor Manor. Shit! Hindi sila sumasagot. Amor, sabi mo'y tumawag sila at naghihingi ng dagdag. Hindi naman talaga nila papatay ng mga bata, ano?